Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ipinalabas ang 20 bilyong pisong emergency fund bilang tugon sa sitwasyon ng supply ng langis sa bansa. Mga mambabatas sa Kamara maghahanda ng sariling hakbang para protektahan ang supply ng krudo sa bansa bilang tugon sa State of National Energy Emergency. Pilipinas at Japan nangakong magtutulungan para sa agarang de-escalation sa Strait of Hormuz. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglalabas ng 20 bilyong pisong emergency fund para masigurong may sapat na supply ng langis ang Pilipinas sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ayon sa Department of Budget and Management or DBM, mag-i-issue ng Special Allotment Release Order at Notice of Cash Allocation para sa Department of Energy sa ilalim ng Emergency Energy Security Program na ipapatupad ng Philippine National Oil Company Exploration Corporation. Kukuha ang bansa ng pagdagdag sa supply ng produktong petrolyo at liquefied petroleum gas. Layunin nitong mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis, matiyak na magpapatuloy ang operasyon ng transportasyon, agrikultura at iba pang serbisyo publiko. Ayon pa sa DBM, patunay ang utos ng Pangulo na aktibong tumutugon ang gobyerno para patatagin at protektahan ang bansa sa gitna ng kawalang katiyakan ng pandaigdigan merkado ng krudo. Samantala, nangako kay Pangulong Marcos ang ilang ferry at bus operator na hindi sila magtataas ng pasahe habang bumabiyahe ang publiko para sa Semana Santa. Sa isang panayam sa Bloomberg, sinabi ng Pangulo na nangako rin silang hindi magbabawas ng biyahe lalo na't dagsaan na ang mga biyahero. Naunang idineklara ni Marcos ang isang taong State of National Energy Emergency sa ilalim ng Executive Order 110 para mapanatili ang katatagan ng sektor ng enerhiya ng bansa. Naghahanda ang Kamara ng sarili nitong mga hakbang kasunod ng pagdeklara ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency. Ayon kay House Speaker Faustino D. III, maghahanda ang mga mambabatas ng mga hakbang para alalayan ang publiko sa gitna ng pagtaas ng presyo at posibleng kakulangan sa supply ng produktong petrolyo. Suportado rin ni D ang Uplift Framework or Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport na inilunsad kasabay ng deklarasyon ng State of Emergency sa ilalim ng Executive Order 110. Sinabi ni D na mahalagang hakbang ang isinagawa ni Marcos para protektahan ang bansa sa epekto ng gulo sa Middle East sa pandaigdigang merkado. Mapapabilis anya nito ang pagtitiyak sa supply ng bansa at masisigurong patuloy ang pagdaloy ng mga mahalagang serbisyo ng gobyerno. Dagdag ni D, ililinya ng Kamara ang legislative agenda nito para mas maramdaman ng taong bayan ang aksyon ng gobyerno. Nagkasundong magtulungan ang Pilipinas at Japan para sa agarang de-escalation sa Strait of Hormuz.
Kasunod ito ng summit telephone meeting nila Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Japanese Prime Minister Sanei Takaichi nito lang Martes ng gabi. Ayon sa Japan Ministry of Foreign Affairs, binigyang diin ng dalawang lider ang kahalagahan ng kooperasyon sa international community upang matiyak ang maagang de-escalation ng sitwasyon, partikular ang ligtas na paglalayag na sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ito na ipinaliwanag ni Pangulong Marcos ang posisyon at mga hakbang ng Pilipinas tungkol sa nasabing issue. Matatandaang kabilang ang Japan sa mga lumagda sa joint statement noong March 19 para sa ligtas na pagdaan sa Strait of Hormuz. At sa balitang pangkalakalan, inihahanda na ng Department of Agriculture ang paggamit ng 1 billion pesos na Quick Response Fund or QRF nito upang protektahan ang mga magsasaka at mangingisda sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Karaniwang ginagamit tuwing may sakuna, ilalabas ang QRF kasunod ng pagdedeklara ni Pangulong Marcos ng State of National Energy Emergency. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na sa pamamagitan ng QRF, hihiling sila na mabigyan ng fuel subsidy ang mga mangingisdang may motorized at maliit na fishing vessel at biofertilizer naman para sa mga magsasaka. Ayon naman kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, tinitingnan ng ahensya ang paglalaan ng 500 million pesos para sa pagbili ng mga biofertilizer. Mahalagaan niya ang pag-procure ng mga ito upang mabalanse ang posibleng pagtaas ng presyo ng mga pataba kung magpapatuloy ang tensyon sa Middle East. Samantala, natapos nang ihatid ng Bureau of Customs or BOC ang lahat ng mga abandonadong balikbayan box sa Port of Manila at Davao. Base sa tala ng Department of Finance, kabuuang 25,880 na kahon ang naibigay na sa mga pamilya ng mga overseas Filipino worker. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, titiyakin ng pamahalaan na bawat kahon ay makakarating sa may-ari nito at mananagot ang lahat ng magpapatunayang lumabag sa batas. Samantala, sinabi naman ni BOC Commissioner Ariel Nepomuceno na prioridad ng ahensya ang mabilis na paghahatid ng mga natitira pang balikbayan boxes. Pagtutuunan anya nila ng pansin ang Manila International Container Port at ang Port of Cebu upang makumpleto na ang lahat ng delivery ng mga kahon. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website, pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si William Theo at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.